Hello guys, good evening, good evening, and good morning and good afternoon kung saan mo man napapanood this Facebook Live. So by the way, meron tayong ita-topic right now kung papaano nga ba makaalis doon sa ayaw natin na sitwasyon. And ito yung 3 reason why kailangan natin ng extra income today. Okay? Yan yung topic natin. Why? Kasi unang-una, isa din akong empleyado before and isa akong employee at the same time, I'm a hard income earner at the same time and a dreamer, okay? And ultimate failure sa mga venture na pinasok ko before. And tatlong bagay lang yung reason na i-she-share ko sa'yo ngayon. Yun yung reason kung bakit mo ako dapat pakinggan right now, okay? Kasi gusto natin makaalis dun sa situation na ayaw natin, especially kung empleyado ka dito sa Pilipinas, na kung naririnig mo yung ang hirap-hirap na mahalin yung Pilipinas, di ba? Yun yung sinasabi ng mga Pilipino, kaya karamihan sa atin nag-a-abroad, karamihan sa atin nag-quit sa trabaho, naghahanap talaga ng extra income at the same time, yung pinapasok nila yung pwede nilang pasukin na mas malaki yung posible nilang kitain. And yan yung i-share natin ngayon, why, kung bakit kailangan mo ng extra income today. Okay, walang kaso to kung nasa abroad ka o kung nandito ka sa Pilipinas na nagtatrabaho, isa kang employee or empleyado or nangangamuhan ka, and then para sa'yo yung Facebook Live na to. Okay, para sa'yo yung video na to. Kasi I believe na kapagka na-realize mo or natutunan mo na kuha mo yung reason why na 'to, kung bakit kailangan mo ng extra income ngayon, and ma-realize mo na kailangan mo na talaga ng pagbabago. Kasi gusto natin ng pagbabago, 'di ba? Pero do you agree ba na kailangan para merong pagbabago, kailangan manggaling muna sa'yo mismo. Kailangan manggaling mo muna sa sarili mo yung pagbabago na yon, okay? So, disclaimer lang guys, no, this is for educational purposes only and not to guarantee anything that is will work 100%. Na hindi porket nag-work sa akin, nag-work sa amin, nag-work na din para sa'yo. So, hindi ganon yung nag-work. So, success in any area of business or in our life, no, always requires hard work, perseverance, skills, and dedication. Yan yung lagi mong tatandaan. Okay? And follow mo na rin ako sa Facebook page ko, sa link na nasa baba ng video na to, and para mas maka-receive ka pa ng ganitong klase ng content. Okay? So, bakit ko ginagawa yung gantong klase ng video, kung bakit ako shine-share yung gantong klase ng video? Kasi alam ko yung pakiramdam ng mawalan ng yun, yung mawalan ng fund, yung sobrang bagsak ka talaga, yung wala kang kinikita. Alam ko yung ganong pakiramdam na naranasan ko before na naging empleyado, pumasok ako sa isang private company and nakikita ko na at the end of the month, hindi ako masaya kasi nakikita ko yung reality nung ginagawa ko everyday, no? Kada buwan, yun yung laging routine mo, yun yung araw-araw na ginagawa mo, pero wala namang nagbabago sa situation mo, no? Boss mo lang yung yumayaman, kumikita lang yung company mo. So, why not na mag-focus tayo sa sarili natin na tignan mo yung reality mo kung sapat na ba yung kinikita mo right now, kung pwede bang makapagbigay yan ng time and financial freedom sa sarili mo, makapagbigay ng mabigyan ng magandang buhay yung family mo, or masuportahan mo yung sariling pangailangan mo man lang, no, sa kinikita mo right now. Or kung masaya ka ba sa buhay mo ngayon. Kung hindi ka masaya sa current na kinikita mo right now, and then para sa'yo yung video na to. Okay? So, yun yung topic natin ngayon. Why? 3 reason why you need extra income today. Okay? So, i-treat mo. So,
tip ko lang, no, na sinasabi ng mga expert na para malaman mo daw, para malaman mo sa sarili mo na kailangan mo na talaga ng extra income today is kailangan ilista mo yung expenses mo monthly at yung kinikita mo monthly. And then kapag pinagtali mo yon at hindi sumasapat at nagkukulang, so of course, no, makes sense yon na alam mo sa sarili mo, aware ka na kailangan mo talagang magdagdag ng income. Kasi kung hindi mo gagawin yon, lalong maghihirap yung buhay mo or yung family mo kasi hindi tumataas yung income mo at the same time, right now sa panahon natin ngayon, ang bilis na tumaas yung mga bilihin. Tinatalo ng inflation yung current na kinikita natin right now. Kaya hindi tayo makasabay. Okay? Yung iba, panay reklamo sa buhay, panay complain sa government, sa company, sa boss nila, pero hindi nila nare-realize na tayo yung main na reason kung bakit nagkukulang tayo doon sa kinikita natin, hindi tayo nakakapag-save or ano pa man, hindi natin nakukuha yung mga gusto natin sa buhay or hindi natin deserve. Hindi natin nakukuha yung mga deserve natin sa buhay kasi dahil yon sa mga decision natin na ginagawa natin in the past couple of months right now. Kasi kung alam mo na hindi nag-work yung ginagawa mo right now, why not na mag-try ka ng ibang bagay, ng bagong bagay. Kasi kung narinig mo yung kataga na kung wala kang gagawing bago, wala ring magbabago. Tama ba? Kasi sabi nga ni Albert Einstein na insanity is doing the same thing over and over again and expecting different results. Okay, yun yung insanity. So punta na tayo sa 3 reasons why you need extra income today. So number 1 reason is wala kang ipon or walang natitira sa'yo kada end of the month. Okay, walang natitira, zero. So 15-30, yes, sumasahod ka, pero ang masaklap na katotohanan, especially kung single ka right now, kung pamilyado ka right now, napupunta lang doon sa basic necessity, basic na kailangan natin. And nakapagluho ka naman pero kunti lang, no? So, at the end of the month, wala kang naitatabi. Kahit na anong sipag mo yan sa trabaho mo, kahit na binigay mo yung best mo, kahit na ginalingan mo, kahit na ang aga-aga mong pumapasok, kahit na late ka na umuwi, kahit na wala ka pang umagahan, kahit hindi ka pa, kahit candy lang at yusi yung baon mo, okay na yon. Basta makapagtrabaho ka lang, basta kumita ka lang right now, no? Pero at the end of the month, walang natitira sa'yo. Napupunta lang sa mga bayarin, sa mga basic necessity natin, which is doon naman talaga dapat yung focus natin. Pero ang sinasabi ng mga successful person, no, ang pinagkaiba ng mga taong tamad sa mga hindi tamad, ang tamad, masabi natin na tamad tayo kasi nagfo-focus tayo doon sa mga bagay na hindi makakapagbigay sa atin ng time and financial freedom. Kasi kung na-realize mo sarili mo na at the end of the month is wala kang naiipon, wala kang naitatabi, no? Hindi ka makakuha ng basic necessity or basic na life insurance mo para sa sarili mo or para sa family members mo. Kung wala ka nun, wala kang nasa-save, that's the time na you need to insert sa mind mo na kailangan mong magsipag, kailangan mong magdagdag ng kinikita mo. Kasi kung hindi mo gagawin yan, kahit na 5 years, 10 years ka na dyan sa ginagawa mo, wala ka pa rin maiipon. Kasi nga, kulang yung kinikita mo. Or worse, hindi mo na-track yung expenses mo at napupunta sa mga luho mo. Okay? Sabi nga ni Chinkitan, hindi naman masama na bumili ng mga bagay na makakapagpasaya sa atin, yung makakapag-fulfill sa emotions natin. Hindi naman masama na bumili ng mga bagay na ikakasaya natin. Kumbaga, yung luho natin sa buhay, hindi naman masama. Ang masama, kung napupunta lang doon sa mga bagay na hindi naman importante, hindi naman nagmamatter sa atin in the long run, no? Magiging ano yon, baga magiging nightmare yon sa atin. Kumbaga magiging worse yung sitwasyon mo,
kung hindi ka aware sa bagay na yon. Okay? So kung wala kang savings right now, kahit na 5 years, 10 years ka na nagtatrabaho dito sa Pilipinas, you need an extra income. Extra side hustle na tinatawag. Okay? And number 2, no emergency fund. No? Yan yung masaklap na katotohanan dito sa Pilipinas. No? Kaya ang hirap mahalin yung Pilipinas na sinasabi nila kasi sobrang baba yung sahod, walang kinikita yung masyado yung mga tao, sobrang taas ng bilihin, and hindi natin pwedeng isisi sa government o sa ibang tao o sa ibang bagay yung sitwasyon natin ngayon kung hindi tayo nakakapagtabi ng emergency fund natin. Okay? Kasi ang pinakamahirap kapag isa kang empleyado, no, the moment na wala kang na-save, no, kasi kulang nga yung kinikita mo, tapos wala ka pang emergency fund at least 6 months to 1 year, no, na monthly expenses mo and medical expenses or kahit anong critical illness na tumama sa family members mo or sa sarili mo, masabi mo talaga sa sarili mo na ang iba yung nangyayari kapagka walang emergency fund, no, is ang nangyayari napipilitan sila na umutang na sa napakalaking interest tapos babayaran nila yon, doon sila malulubog, doon sila maghihirap lalo, no? Yan yung nightmare, yan yung katotohanan dito sa Pilipinas na hindi natin na-practice, no? Yung 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 ganong bagay, no? Hindi tayo aware na kailangan tinuturo ng mga expert na kailangan magkaroon tayo ng emergency fund. Okay? So kung wala kang emergency fund right now, you need to accept the fact na kailangan mong mag-side hustle. Kailangan mong tumingin ng mga bagay-bagay, no, na pwede mong pasukin na basta legal, ethical, no, moral yung papasukin mo. It does not matter kung ano man yan, basta legal, ethical, wala kang natatapakan na ibang tao, wala kang nagrabyadong tao, go for it. Okay? So, build an emergency fund. So, bakit ko nga ba shinare yung bagay na to? Kasi, nangyari sa amin noon na nadisgrasya yung kuya ko, no? Biglaan, binalita sa amin ng tagat dito sa amin na yung kuya mo nadisgrasya, ganito, ganyan. And then that time, kinakailangan namin ng 80 to 90,000 kasi nga yung kuya ko noon, nadisgrasya siya, na nagkaroon ng fracture dito sa mukha niya at saka dito sa may baba ng mukha niya. So sabi ng doktor, ihanda nyo yung 80 to 90,000 ngayon kung gusto nyo na magdikit yung bone sa mukha ng kuya nyo. So that time, wala kaming pera, wala kaming instant na gano'n na may provide doon sa doktor. So umasa na lang kami doon sa herbal, no, sa mga tulong ng ibang tao. Ang nangyari, hindi namin na hindi namin na ipa-opera yung mukha ng kuya ko. Okay? Pero salamat sa Diyos, no, kasi bumalik yung nagdikit yung bone niya at the same time hindi na siya naoperahan and bumalik yung normal na kalagayan niya. So, yun yung parang miracle na nangyari sa kuya ko na doon ko na-realize na kung wala kang emergency fund, wala kang cash, kasi cash is king right now, no? Kung wala kang emergency fund, napakahirap yung sitwasyon. So, kapag wala kang emergency fund right now, you need to build, no? Yan yung unang i-build natin kasi yan yung sinasabi ng mga expert pagdating sa financial. Okay? And number 3, na kailangan mo, kung kailangan mo talaga ng extra income or extra side hustle, you want time and financial freedom. Kasi halos naman lahat ng tao, kaya ka nagsisipag right now, kaya ka nga nag-abroad, kaya ka nga pumapasok araw-araw, kaya mo sinisipagan, kaya mo ginagalingan sa trabaho mo kasi gusto mo ng time and financial freedom. Pero, mangyayari lang yan kapag nakapag-create ka ng sobrang daming source of income at the same time,
lumaki talaga ng husto yung kinikita mo monthly. Okay? So, yung kinikita mo na monthly dapat sobra-sobra na. Okay? So, and nakapag-build ka ng maraming source of income, businesses, investments, no? So, para magkaroon ka ng time and financial freedom. So, ang hindi nare-realize ng karamihan, even ako before, no? Para magkaroon ako ng time and financial freedom, akala ko before, kailangan mo lang ng one source of income. Which is, yun yung naipa-mindset, yun yung naipamana sa atin. Anak, mag-aral ka mabuti, hanap ka ng magandang trabaho, hanap ka ng malaking sweldo, at the same time, magiging secured na yung buhay mo. Pero, sinampal tayo ng katotohanan na sa panahon ngayon, kung iisa lang yung source of income mo, no, sabi nga ni Warren Buffett, kung isa lang yung source of income mo right now, you are in danger, no? Nasa panganib yung buhay mo. Kasi the moment na nawala yung source of income mo na yan, yung kaisa-isa na income mo na yan, lalo maghihirap yung buhay mo. Okay? Huwag mo na lang i-consider yung family mo. Yung sarili mo na lang, yung isipin mo. The moment na nawalan ka ng income, paano na lang yung pang-araw-araw mong gastusin, yung pang-buwan-buwan mong maintenance sa sarili mo na lang, yung pagkain mo, yung bills mo, paano na lang. Kasi kung dito sa Pilipinas, pagka-graduate mo, nakakahiya na humingi sa magulang, magsabi sa kamag-anak, magsabi sa kaibigan, or in short, umasa sa ibang tao. Okay? So, dun ko na-realize na para kumita ka ng para sa sarili mo, para hindi ka mahiya sa ibang tao, kailangan mayroon kang gawin para sa sarili mo in a daily basis, no? Kailangan humahataw ka, kailangan gumagalaw ka. Yun yung importante para kumita ka. Hindi na importante kung ano yung tinapos mo, kung ano yung pinag-aralan mo. Ang importante right now, no? Kung wala kang source of income right now, gumalaw ka, gamitin mo yung mind mo, yung skills na meron ka, yung kakayahan mo, gamitin mo yung katawan mo para kumita, no? Kasi nakakaya naman talaga na umasa sa ibang tao. Kasi kung meron kang pangarap, no, na magkaroon ng time and financial freedom, wala kang ibang aasahan, no, kundi sarili mo lang, no? Wala nang iba. Yes, napakahalaga yung magkaroon ka ng moral support, magkaroon ka ng yung tamang community, magkaroon ka ng mga mentors, no, magkaroon ka ng mga taong susuporta sa'yo, napakahalaga yon. Pero at the end of the day, ang magde-decide pa rin na magpapaganda ng buhay mo is ikaw. Tayo pa rin yung magde-decide. Tayo pa rin yung magte-take ng action para mapaganda natin yung sitwasyon natin. Okay? Kasi hindi pwede na gusto mo mag-gym, gusto mo lumaki yung katawan mo, gusto mo maging healthy, tapos hindi kasi pwede na mag-hire ka ng ibang tao na gagawa na mag-exercise para sa'yo para lumaki katawan mo. Okay? Ang dapat maintindihan mo is hataw mo, kita mo. Galaw mo, kita mo. No? Pero kung gusto mo talaga na magkapag-create ng time and financial freedom, ang isa sa mga na-observe ko sa mga nagkaroon nito is una, minaster nila yung sales and marketing skills nila. Okay? And then nakapag-build sila ng team, nakapag-build sila ng malaking grupo, kumita sila ng maganda, kumita ng malaki, no? And then nakapag-invest sila sa mga maraming investment. Like real estate, mga businesses, no? Pero ang unang ginawa nila, like my mentor, no, ang unang ginawa nila is binild niya muna yung isa, nag-focus muna siya sa isa na pinalaki niya yung income niya. And then nung kumita na siya maganda, kumita na siya ng malaki, stable na, malaki na yung kinikita niya monthly sa isang pinukusan niya. And that's the time na nag-diversify na siya ng mga investment niya, ng mga businesses niya, no, traditional businessman yan or online businessman yan. So, ang idea lang dito is mag-focus ka lang dun muna sa isa. Kasi
kapagka marami tayong ginagawa, kasi napansin ko din ito before na sobrang dami kong ginagawa before, pero lahat 'yon hindi ako naka-focus, hindi productive ibig sabihin. Pero yung kasamahan ko na nagsimula kami sa isang negosyo 'no, parehas kami pumasok, nagsabay kami, siya naka-focus, yun lang yung ginagawa niya, pero right now medyo maganda na yung kinikita niya, okey? Pero ako na sobrang dami kong ginagawa before, yun, hindi ako nakapag-focus kaya ang nangyari yung maliit na kinikita mo dun 'pag pinagsama-sama mo yun maliit pa rin. Pero siya, isa lang yung pino-focus-an niya 'no, pinalaki niya yung income niya, pinalaki yung grupo niya, na-build niya yung system sa business na pinasok namin, ngayon kumikita na siya ng maganda, okey? Ang maganda ang maganda is yung na-attendan namin na seminar before, yung na-attendan namin na trainings 'no, free trainings is puwede mo din ma-access yun for free, okey? Kung gusto mo na makapag-create din ng another source of income gamit yung internet or yung cellphone mo na gamit mo or yung laptop na meron ka, okey? Kasi sa panahon ngayon kailangan mong mag-adapt, kailangan mong mag-transition from offline to online, okey? Kailangan ma-maximize natin yung online opportunity, okey? So, marami diyan sa mga nakapaligid sa'yo, mag-search ka lang, mag-research ka lang online, marami kang puwedeng gawin, marami kang puwedeng pasukin. Pero ang tip ko sa'yo is you need to focus on one thing, okey? Mag-focus ka lang sa isa muna, okey? Huwag mo kong tularan na sobrang dami kong ginagawa before hanggang sa umabot na na-frustrate ako, napagod ako, binitawan ko lahat 'no. So, hanggang sa pumunta ako sa point na isa na lang yung source of income ko, ngayon nagbi-build tayo ng pangalawang source of income, okey? So, I hope na meron kang natutunan sa video na 'to, I hope na meron kang nakuha na aha moment sa video na 'to. I hope na nakapagbigay ako ng knowledge sa'yo or nakapagpa-realize ako sa'yo kung bakit mo nga ba kailangan ng another source of income right now. If you are employee right now, hindi kaso 'to kung nasa abroad ka or nasa Pilipinas ka, basta wala sa'yo yung tatlong nabanggit ko, na wala kang savings, wala kang natitira, napupunta lahat sa family mo, sa basic needs, hindi mo nabi-build yung emergency fund mo at kung gusto mo na magkaroon ng time and financial freedom, kailangan hanap ka ng side hustle na puwedeng makapagbigay sa'yo ng time and financial freedom. Kasi lahat naman ng tao kaya tayo nagsisipag, kaya tayo ginagalingan sa trabaho natin, gusto natin makamit yung mga bagay na nakikita natin sa mga tao na na gusto natin yung buhay nila, okey? So, kung gusto mo na maka-attend ng free training, meron akong inihanda na free training, online siya, maa-access mo siya 24/7. Puntahan mo lang yung link na 'to na nasa baba, i-click mo 'yan or iko-comment ko mamaya para mapuntahan mo and makapag-register ka para ma-access mo yung free training na na-attendan namin before ng kaibigan ko, ng kakilala ko na ngayon kumikita na ng maganda and huwag kang mag-alala. So, walang charge yon, free yon. And kung gusto mo lang naman, eh, pwede mo kong i-message or pwede kang mag-direct sa link na i-share ko sa baba para ma-access mo yung free training. So, once again, this is Angelo Natividad. If you want success, stop making excuses, take massive action, and get results in life. Magkita tayo next video and bye-bye. God bless. Bless guys.